the covenant blood. Ingna imong tupad, the covenant blood. Dili ni siya dugo-dugo. Dugo yun ni siya. Amen? Pakigsaad o kasabutan mahitungod sa dugo. So, nga itong hisgutan karon puro ni dugo. So, importante nga doon na kay kumplitong understanding. Wa pa ko nag-share ani, at ato pang Monday, ako ana ning ginatunan og mayo igsuon. Na feel na kong presence ni Lord. Akong nabati ang presensya si Ginoo. O grabe kaayo ang kanang conviction nga gipa-feel si Ginoo sa kuha. Nga kani nga Sunday, daghang tunglo, daghang dimalas, daghang kadaot og sakit og balatian, tanang negatibong nahitabo sa katawhan sa Ginoo, mga remove na, mga tangtang, pinaagi sa declaration sa covenant blood. Kini nga blood, igsoon, grabe ni ka powerful. Tanawan na to ang history, unsa ka powerful ang blood. Sa panahon ni Noah, doon ay gitawag na tog sacrifice. In Genesis 20, chapter 8, verse 20 to 21. Dungan og basa, ready go. Then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal and of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled a pleasing aroma. Every time, adto sila sa altar sa una, panahon pa ni Noah, magpaagas ginagdugo. Kay ang altar, design na siya nga paagasan og dugo. Dito mag-ihaw. Muagas ang dugo sa mananap og sa langgam. Og himuon kini nga halad sinunog ngadto sa altar. Og ang Bible nag-ingon, pag masunog na ni siya, kadtong halad, kuyog atong dugo igsoon, dunay blessing aroma. But pasabot, makapahimuot nga kahumot igsoon. Kadtong aso, igsoon nga mugawas gikan atong altar, mahimo to siyang kahimutan sa Ginoo. So kaniadto palang daan, pag naay dugo igsuon nga iula, ihalad, mananap pa ang gigamit, panahon ni Noah, mga kaigsuonan, malipay na gyud ang Ginoo. Amen? Sa panahon ni Abraham, doon ay mananap na pod nga pikasod. In Genesis 15, verse 9 to 10, and verses 17 to 18. Atong basahon. So he said to him, bring me a heifer, a goat, and a ram. Then he cut them in two. When the sun had gone down, a smoking fire pot and a flaming torch passed between the pieces. On that day, the Lord made a covenant with Abraham. So, ato maghisgutan si Abraham last week. Sa chapter 15, kay sa chapter 12, si Abraham gitawag sa Ginoo sa covenant. Abram pa iyang ngalan. Pag-abot sa chapter 17, nahimo na siyang Abraham. Kay nahimo na siyang Father of Nations. Mo nang meaning sa Abraham. Now, sa chapter 15, before si Abram, nahimong Abraham, mga igsoon, nag-establish siya covenant ngadto sa Ginoo. Ang pag-establish sa iyang covenant, pinaagi sa dugo. Kinahanglan magpikas siya og mananap, og langgam, mutulo gihapon ang dugo, og ihalad gihapon ngadto sa altar. O dito nagsugod na confirm ang covenant ni Abraham ngadto sa Ginoo. Amen. Sa chapter 12, nag-establish si Lord og covenant ni Abraham. But sa chapter 15, si Abraham nag-establish og covenant ngadto sa Ginoo. Pinaagi sa pag-ihaw, do nagyapoy dugo nga niagas. Sa panahon ni Moses, the people are sprinkled with blood and declared God's own.
sa panahon ni Moses in Exodus 24, 6 to 8. Atong basahon o kusog igsoon. Moses took the blood and threw it on the people and said, "Behold the blood of the covenant that the Lord has made with you." So si Moses mo gihapon, magihaw gyapon siya mananap, unya iyahang isawilik iyang sabligan ang mga tao sa dugo. O tungod kay naay dugo nga gisablig mga kaigsunan, gitawag na siya blood covenant mga kaigsunan. Ang nahitabo giangkon moto siya'y gitawag na tog silyo nga ang tanang nasabligan sa dugo nahimong katawhan sa Dios. Mga katawhan nga gipanag-iya sa Ginoo. Atong nasabtan mga igsoon? Amen. So, kung imong tanawon sa history sa Old Testament, Testament means covenant. Mo nang dunay gitawag og Old Testament, New Testament. Ang Old Testament dunay dugo. Dugo sa mananap og langgam. Aron dunay testament or covenant. Now, diri sa New Testament, unsay gigamit nga dugo? Lahi na nga klase nga dugo igsuon. It is the blood of Jesus Christ. The covenant sealed not with animals. Dili na dugo sa mananap, but with His own life. Iyang kaugalingon nga dugo. Basahon na to kusog ang Luke 22 verse 20. This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. Sa wa pa mamatay si Jesus ani nga time, nag-communion. Kanang atong communion every first Sunday. Dunay cup o dunay tinapay. Ang tinapay sa una lutuon gid na way patubo. Mga igsuon. Pero sa atong gidaghanon, daghanon man ta mo nang nagpalit na lang ta atong commercialized nga paan. Pero mas nindot gid ta atong giluto ba. Kung naay mo pasalig ninyo diri nga muluto every first Sunday, nga way patubo, dili na ta atong commercialized nga pan. Ato lang yung hiwaon. Kung naay mo pasalig og luto, mga igsoon. Kay kinahanglan nagdako kay nga kawa, duha ka dupa. Hallelujah. Kay ang uban di man po ganahan ginagmay kanang dinagko man po ng ilahang pahat, mura po pandesal. So, mura na ginag-snacks, no? Mao nay Sunday nga naay snacks mga igsoon. Unya kay ang Paris wine man. Ang atong gigamit nga cup, igsuon, ang sulod, dili wine. Kay nahadlok ta, ang basig mahubog ang imong tupad. Magyaw-yaw niya, o di katiwas, o di katarong o paminaw sa pulong si Ginoo. Amen. So, ang atong ginabuhat, juice ra atong gibutang. Pero kanang tanan, symbolic ra na. Nganong naghimo man si Jesus og communion. Gi-explain niya dito, ang bread, ang tinapay, nga mao ang iyang lawas, nga magsakripisyo. Ug gi-explain po niya, ang kupa, mao to siya ang testamento, kubinante sa iyang dugo nga gipaagas. Wa pa mamatay si Jesus, gi-explain na niya nga mamatay gid siya ug ipaagas niya ang iyang dugo. Amen. Pwede manggod si Jesus mamatay nga kunon lang panaon lang ba? Pana ra i-target unya ang bala sa pana katong naay la sa kubra or kanang mga tanom nga kanang naay lason ba? Pwede man mamatay si Jesus tirahan lag pana. Pwede ra pud pusilon, pero wa pa may pusil sa una. Pwede ra po si Jesus igsuon kanang tuukon. Hello. Pwede siya lumsan. Pwede gina mamatay si Jesus sa bisag unsang paagi. Pwede siya mamatay yun na. Pwede ba? Pwede po siya paimnon og hilo para mamatay si Jesus. Pero iya namang gi-explain daan kay prophetic man siya. Siya man ang nagdala sa gitawag na tog New Testament, New Covenant, si Jesus man. Again, basta covenant, sa Old Testament palang daan, dunay dugo. Amen? Mao nang kasagarang Pilipino, kusog mukaon og dugo-dugo. Unya sa una,
kada birthday, mag-ihaw gyud og manok. Mao nang naikanta nga, happy birthday, way manok. So, ano man, kay pas sa birthday sa una, manok yun ang handa, mga igsuon. Magbuhi na kadaan, kay kada birthday sa una, pahiran imong agtang og cross. Unya imuhang kamot na i-cross. Di ba? Kasi nakasuway, ana. Nakikistorya ako sa mga kaedad nako. Pero mga batanon ron, wala na naiuso ron. Mahal na ang manok Bisaya. Hallelujah. So, naagin ay dugo. Kaya nga naman, naamagod sila'y napanunod nga kultura, tradisyon, nga bagna ay gitawag og blessing, na sila idea nga naagi dugo. Pero wrong application. Kay sa atong panahon, mga igsuon, dili nakakinahanglan mag-ihaw og manok nga padugan nimo. Di na kinahanglan mag-ihaw kanding og karniro nga padugan nimo. Ngano man, ang New Testament blood dili na dugo sa mananap, dili na dugo sa tukmo og kaning salampati, mga igsuon, kundili ang dugo nga giula, mga kaigsuonan, dugo ni Ginoong Jesus. Amen. Pagpaki si Lord, ana. Thank you, Jesus, for your blood. In Hebrews 9:12, nag-ingon, basa ang tanan, He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. Para asa ang dugo ni Jesus? Eternal redemption. Why katapusan nga pagtubos, kaluwasan. So, kining dugo ni Jesus, kung makahibaw ka, unsa ka powerful, unsa ka significant ang dugo ni Jesus, igsuon, wala na'y usa diri nga mag-backslide. Wala na'y usa diri nga magpabilin sa sala. Wala na'y usa diri, igsuon, nga maghimo pa og compromise sa iyang covenant sa Ginoo. Kung masayod ka, na kay complete understanding with the blood of Jesus, nga iyang gi-poured out alang sa ato ang eternal redemption, mga igsuon ko, mga pinalanggang igsuon ko diha sa Ginoo, dili nagyud ka mubiya pa sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Nganong daghang Kristohanon mubiya sa pag-alagad. Nganong daghang Kristohanon lutaw kaayo og understanding sa ilang pag-alagad. Nganong ang uban religious ra gihapon. Musud ra simbahan kung naay problema. Musangpit ra Ginoo kung nagkalisod na gyud. Kung nakasakit na, hapit na mamatay, mao pay ipatawag og ministro og pari. Ngano? May na lang ang kalag maluwas. Di ba? Mao nay naandan nato. Pero kung nakasabot ka, unsa ning eternal redemption through the blood of Jesus, wa nay Kristohanon, labi na sa mga LRCnians, nga mobalik pa sa sala. Og labaw sa tanan, more than pa sa pag-overcome sa sala. Naapay daghang benepisyo kung makasabot ka sa dugo ni Kristo. Are you excited sa pulong sa Ginoo karong adlaw? So ang pangutana, nganong blood mangyod? First, mga igsuon, because blood represents, number one, life offered. Every time dunay dugo nga muagas, ang pasabot ana dunay kinabuhi nga gihalad. Kuha? Hello? Kung naay dugo nga muagas, igsuon, patyon, bisag kinsa, naay mamatay,
Pag muagas ang dugo, ang tawag ana, ang meaning ana niya, kinabuhing gihalad. Ang atong nasod, daghan kay tag mga heros, bayani. Mauni sila Jose Rizal. Nganong ginganlan ni sila mga bayani, kay nangamatay sila, giula ang ilang dugo para sa nasod. Life offered. Ikaduha, life surrendered. Kinabuhi, igsuon, nga gitugyan, gihalad, gitugyan ang ngadto sa Ginoo. Ug ang ikatulo, life transferred. So kanang life offered, mura na siya pagsimba, worship. Pag mayong kag life surrendered, mo na siya'y gitawag na to consecrated life. Nga ang imong life, dili na para sa imuha, para na sa Ginoo. Amen? Pag moingon kag life transferred, ang imong life, bisag mawala pa ka aning kalibutana, mahinumduman ka sa next generation. O ang imong life, nahimong inspirasyon sa ubang mga tao sa sunod pa nga kaliwatan. Kasi ganahan, ana, igsoon. Ing na imong tupad, wa ni magpasabot nga karon mamatay na. Ang ipasabot dire, ang atong life bililhon. Amen? Life means blood. Ang kinabuhi naa sa dugo. Nganong ang tao buhi pa tungod kay na ay dugo nga nag-circular sa atong lawas. Kung kanang dugo mo stop na pag-circulate sa imong lawas, it means wala na'y life. Kay ang nag-push sa imong dugo para mo circulate sa imong lawas, mao ang kinabuhi nga iya sa Ginoo. Kinsay nagpasalamat diri igsuon nga buhi pa ta. Saka daw ang kamot be, buhi pa man oh. Kakoy-kaway. Sultihan ta mo adto mo didto sa kuan St. Peter, na may daghan didtong nang higda. Ingna sila didto, ibayaw imong kamot, brad. Di na ginamubayaw. Kay kung mubayaw na, mudagan po ka. Hallelujah. Di ba? Wala na kinabuhi. Pero salamat sa Ginoo, makaway-kaway, malihok pa atong tiil, makalakaw pa ta, makaistorya pa ta, makasmile pa ta. It means na ay blood, na ay life sa sulod. Once imo nang ihalad, itugyan, sama ni Jesus, iyang gi-offer, iyang life, wala siya mabuhi og 100 years, 900 years. Wa niya apsa ang pinakataas og edad sa Bible nga si Methuselah. Mo to'y pinakataas og edad. Wa manangandoy si Jesus nga mabuhi siya 1,000 years. Only 33 years. 33 og tunga ra si Jesus sa kalibutan. But significant iyang life. Ngano? He offered his life, surrendered, and transferred his life unto us. Ang life ni Jesus nga eternal, He is an eternal God, iyang gitransfer sa atua para makabaton kitag kinabuhing walay katapusan. Nakuha na to mga igsoon? More than anang tanan. Nganong do na may blood? Because blood speaks about covenant relationship. Ingna imong tupad, covenant relationship. Pag naay dugo nga ihalad, ang pasabot ana, dunay pakigsaad sa relasyon. So, ang covenant relationship, ang meaning ana, life for life bond. Kinabuhi ngadto sa kinabuhi. Maunang kada usa na to, dili ta mahimutang nga di mo simba. Dili ta makaagwanta igsuon nga mo palayo sa Ginoo kay naaman tay banding sa Ginoo tungod sa dugo ni Kristo. Di ta pwedeng mo palayo sa atong leader kay naatay life to life band. O kini nga banding sa matag usa ka nato, more than siya sa gitawag na to organizational nga structure nga nianhi lang ka tungod kay mauni imong relihiyon. No, dili ni religion atong giari diri. Nianhi ta diri tungod kay naatay relasyon una sa tanan sa Ginoo.
ug doon na po tay mga igsuon nga malipay nga makakita nimo nga kuyog mo sa pagsimba o pagdayeg sa Ginoo. Pakpaki si Lord, ana mga kaigsuonan. So, si Jesus naingon in Matthew 26:28, "This is my blood of the covenant, poured out for many for the forgiveness of sins." So, nganong iyang gi-pour out iyang dugo? Ngano man, ang unang dugo sa tao nga iyang gi-create si Adan o si Eva, napakyas, nakasala. Dili ito pwede nga dugo magpadayon sa kaliwatan o sa sunod pa nga mga generation. Kay ang tanang liwat ni Adan, kadto nga dugo ni Adan isuon, puro to makasasala. Kinahanglan ma-redeem ang gitawag natog generational igsuon nga curse sa tao aron ang matag henerasyon igsuon mapanalanginan. That's why si Jesus gi-poured out niya yang dugo, bayad sa sala sa kaliwatan ni Adan. Amen. Aron kini nga dugo nga makasasala mailisan sa dugo nga matarong ug balaan. Amen. Aron kana nga dugo effective sa atong kinabuhi, muagi ni siya og paghinulsol. Inay mo tupad paghinulsol. Kay kung walay repentance, walay forgiveness. Ang blood, igsuon, nagtawag sa kada usa nato nga magrepent kita, maghinulsol. Way salang taguan. Walay bisan usa nga sala nga taguan. Mangayo tagpasaylo sa Ginoo kung naay gipangtago nga sala. Kay nga naman, ang dugo ni Kristo mahimong effective sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, ug sa sunod pa nga generation kung maghinulsol ta. Amen? Nga naman, dunay forgiveness of sins. Gusto ba ta makatilaw sa dugo ni Kristo? Sa completeness, sa blessing ni Lord sa atong kinabuhi, apil ang atong inheritance, igsuon, gikan ni Abraham, ang kaigsuonan, kinahanglan maghinulsol aron madawat ang forgiveness. Hallelujah! So the blood speaks about, number 1, forgiveness over your past. Ang imong kagahapon, gipasaylo na sa Ginoo kung naghinulsol ka. Amen! So di na hinumduman. Pikpikay imong tupad. Kung naghinulsol ka igsoon, wala na tong imong past. Wala na tong kwentaha. Amen? Pwede nang imong kapikas diha, imong bana, motulisok pa na nimo, imong asawa, or imong anak, motulisok pa na nimo, kay bati, kag kagahapon, ang imong past igsoon, matud pa nila, di makaon og iro. Hallelujah. Di ginamakaon sa iro. Kaya ang iro, di man mukaon pod og past. Ha? Ang ganahan sa iro, katumang ilahang pagkaon. Hallelujah. Pero, kung di ka mangaypasaylo ni Lord, kanang imong past, maunay magkupot nimo. Kanang imong kagahapon, maunay maggapos nimo. O maunang mahibong kang anong lisod pa manggihapon akong life? Nganong wa may kalinaw, wa may gugma. Nganuman, wa kakasabot sa blood covenant. Number 2, the blood speaks about acceptance of who you are. Si Lord lagi nakasabot nimo. Amen. Nganong giula niya yang dugo aron masayod ka nga kung kinsa man ka, naunsa man ka, unsa may imong kinabuhi karon, welcome kaayo ka sa Ginoo. Amen. Mao na sa LRC, welcome tanan. Amen. Wala ta namili diri mga buutan ng daan. Igsuon, tanan diri gina-welcome. Hallelujah. Welcome tanan. Kay inig-abri dia sa gate, di man na mangutana ang marshal nga, kinsa man ka, kawatan ka, ayaw diri. Kinsa man ka, ikaw tungguan, kining palahubog, ayaw diri. Wala, tanan welcome. Amen? Ingnay mo tupad, welcome ka. Pero ang nag-welcome na to diri, mao ang sakripisyo sa dugo ni Kristo. Ikatulo, there is protection over your household. Ang dugo ni Kristo maghatag og kumplitong proteksyon sa atong pamilya. Amen. Kinsay nahigugma sa atong panimalay?
Paminaw mo mga igsuon ko sa Ginoo. Ang increase sa fuel karon, posible mo abot pa nag-30 ngadto sa 40 ang increase sa oil. Karon 20 plus na. Dili na basta-basta ron ang panahon. Gideclare na sa pulong si Ginoo nga sa katapusang adlaw mo mahal na gyud ang mga palaliton. Ha? Anang isa nimo kabag nga kwarta igsuon, isa ra po na kabag nga bugas. Ining uli nimo. Porti nang mahala. Pero pagkasabot ka sa blood covenant ni Jesus, bisag kapila pa na mag-increase ang presyo sa bugas, sa fuel, sa kapila pa na nag-increase mga kaigsuunan, pag mutuo ka nga ikaw gipasaylo na sa dugo ni Kristo, unya ang dugo ni Jesus imong gi-apply sa imong pamilya, ang imong pamilya dili maapektuhan sa crisis sa kalibutan. Amen. Kisay mo tuo ana mga kaigsuunan. There is access into God's presence. The blood, igsuon, nga giula ni Jesus, maka-access ta anytime sa presensya sa Ginoo. O dunay victory over the enemy. Ang yawa, igsuon, dili makadominar sa imong life. Ang yawa nga nagplano, di maayo, plano pa lang, bungkago na sa Ginoo. Ang tanang atake sa mga demonyo against sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, dili makasulod o dili makaigo sa imuha. Kay nga naman, ang Ginoo mag-surround sa imuha sa ihang kompletong protection because of His blood. O labaw sa tanan, doon na kay inheritance. 4 generations. Para sa itanan nimong kaliwatan, di ka mabalaka sa imong mga kaliwat. Nga naman, ang blessing ni Lord, igsuon, permanente o flowing kini, gikan nimo hangtod sa next generation. Palakpaki, igsuon ang dugo ni Kristo, nga naghatag nato kompleto gyud nga benepisyo mga kaigsuonan. Now, naay upat kabutang nga angay natong masabtan, the significance of the blood covenant. Dunay upat ka significance of the blood covenant. Timan ini nun eh. Number 1, dunay covering. Isyagit ang word, covering. Kisay ganahan direk tabunan ta sa dugo ni Jesus. Covered by covenant blood. In Exodus 12, verse 13, when I see the blood, I will pass over you. Kaniadto, pag dunanay, namagwitong igsuon sa Egypt, pero ang katawan sa Ginoo nanay instruction. Giingnan sila, pag ang inyong balay pahira ninyong dugo, ang espiritu sa kamatayon mulabay ra sa inyong balay, way mamatay sa imuhang kapamilya. Pero ang tanan nga dili Jewish people, dili Israelites, wa may pahid ang ilahang balay sa dugo. Ang tanang kamagulangan dito nangamatay. Pagkaugma, tanang silingan, igsuon nga dunay kamagulangan nangamatay. Kay ang spirit of death ni abot sa ilaha. Igsuon, dunay covering, basta naa nimo ang blood ni Jesus. Hallelujah! Ayaw kahadlok ni ining panahon na. Kay ang blood ni Jesus mag-protect sa atong kinabuhi. Akong i-declare sa mga negosyante diha, mga trabahante, ay mo kahadlok. Declare the blood of Jesus sa inyong negosyo. Because the blood of Jesus, igsuon, na diha ang complete protection. The blood of Jesus is not a symbolic covering. Dili ni siya symbolic. It is legal. Pagkahibaw, masense man na sa demonic, mga demonyo, ang dugo ni Jesus. Pag naagani application sa blood ni Jesus imong kinabuhi, ang tanang demonic powers, ang yawa mismo, wa nay authority. Nganuman, in the spirit realm, legal ang dugo ni Jesus. Pasabot og legal, there is authority.
na ay power. Di sila kaharong sa dugo ni Jesus. Mahibong ka, grabing katalagman, pero ang imong pamilya, gisafety sa Ginoo, nga naman, covered by the blood of the Lamb. Spiritual. Nganong mangingom kag spiritual? Tungod kay masense nimo pag naa kay covering sa dugo sa Ginoo, do na kay spiritual awareness. Ang imong huna-huna igsuon di mawala sa Ginoo. Ang imong kasing-kasing di mawala sa pag-worship ni Lord. Spiritual tungod kay dili ka mahadlok kung unsay mag-take place sa physical realm. Ang imong masabtan nga, Lord, bisag grabing problema, bisag grabing pagsulay, di gyud ko nimo pasagdan, Lord. And then, ang blood ni Jesus protective. Di siya gusto nga dunay usa diri malaglag. Di siya gusto nga dunay usa diri madaot. Kay iyahaning plano. Unsay plano ni Lord? Plans to prosper you and not to harm you. Di yung ka pasagdan sa Ginoo, proteksyonan yung ka ni Lord. Pakpaki si Lord, ana. Thank you, Jesus, for your blood. The blood covering shields you from judgment, breaks curses, marks you as God's own. Grabe ka power ang dugo ni Jesus. Pag naani mo ang covering sa dugo ni Jesus, di ka paghilabot, igsuon ang demonyo. Naa kay butang diha, dili basta-bastang kawaton. Kay kung makawat, ang nangawat makailis og times 10. Grabe, gikawatan kag usa ka kilo nga bugas. Ang giuli times 10 na po ka kilo ang giuli. Muna moingon ang kawatan, dili nagyud ta mangawat aning mga tawhana. Kay maduble, mapilo-pilo ang blessing. Amen. Ngano man, dunay anointing, dunay gahom, o gimarkahan ang matag usa nato. Kay baw ba mo, nga bisag asang dapit, dunay mga demonic stronghold, mga demonyo diha, bisag asa na. Inig-abot nimo kay anak man kas Ginoo, declare the blood of Jesus. Kay ma-feel man na, ma-discern na nimo in the spirit, unsa man ning lugar nga murag nibawt man akong balhibo. Declare the blood of Jesus. Amen. I declare the blood of Jesus over this place. In Jesus' name, way gahom ang demonyo ani nga dapit. Pag naay kamatay, naay kasakit yang dugara, sakit og balatian, pag musud mo hospital, dapat mo declare ka, I declare healing by the blood of Jesus ni ini nga dapit. Ginoo, I pray for your protection. Magsakay kag sakyanan, magsakay kag eroplano. Hallelujah. Mga igsuon na ay declaration of God's protection through the blood of Jesus. Nakuha na to? Amen. Pakpaki ang Ginoo. Unsay significance sa blood? Number 1. Wag ka kakuha ba? Daghan magkukugisgutan. Unsay significance sa blood? Covering. Dunay pagtabon. Imagine, bisag unsaon ka og daot, di ka madutlan. Bisag unsaon kag tira sa kaaway, naa kay kumplitong covering. Labaw pa sa bulletproof. Labaw pa sa fireproof ang imong life. Ngano man, naa kay kumplito nga covering. Ephesians 1 verse 7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. Pakpaki ang grasya sa Ginoo nga nagadagaya ani nga dapit. I decree and declare God's redemption will flow through His blood in this place. Hallelujah. Hallelujah. So muna first, covering, ang unang significance of blood covenant. Number 2, calling. Inay mong tupad, calling. Called by the covenant maker. Dili basta-basta ang nagpatawag nimo, dili presidente sa Pilipinas ang nag-issue og MOA, Memorandum of Agreement. Dili king igsuon sa Iran or sa
sa Russia ang nagpatawag sa imuha. Ang nagtawag nimo ang King of Kings and Lord of Lords. Amen. You are called by the covenant maker, igsoon. The blood does not only save you, it summons you. Gipatawag ka. Every time i-apply ang dugo ni Jesus, naa kay gitawag. Naa kay gi-order. Mura kag nag-order gikan sa Shopee ug sa Maxim. Pero paspas mo abot. Tanawon na to ni Ron. 1 Peter chapter 2 verse 9. You are, basa igsoon, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Wonderful light. Kinsay mapasalamaton sa wonderful light nga gihatag sa Ginoo. Kining life na to sa Ginoo, wonderful. Nganong nahimong wonderful? Kay dunay calling. Kinsay nagtawag? Ang nagtawag, ang covenant maker. Matod pa sa Bible, He called you out of darkness. Gitawag ka gikan sa kangit-ngit. Gikan sa kaulipnan sa sala, gitawag ka sa Ginoo. O karon, tungod kay gitawag ka sa Ginoo, kinahanglan masayod ka. Unsay calling of the blood covenant. Number 1, ang tawag, every time mag-apply ka sa dugo ni Jesus, gitawag nimo ang original nimo nga identity. Igna imong tupad, you are a chosen people. Ayaw na pagduha-duha, anak ka sa Dios. Amen. Wala na'y anak sa yawa diri. Kung mudawat ug mutuo ka ni Jesus, anak na ka sa Dios. Manang you are a child of God. You are a chosen people. Amen? Pag mo apply ka sa dugo, dunay identity na ma-reminded ka. Nakuha na to mga igsoon ko diha sa Ginoo. Hallelujah. So, kinahanglan makahibaw ka, anak ka sa Ginoo. Giproteksyonan ka. Gilig-on ka sa Dios nga maoy kanunay nag-amping, nagpangga sa imuha. Salamat sa grasya ni Lord sa atong kinabuhi. Amen. Next, unsay calling? Belonging. You are a chosen people. Dili tanan pinili. Kadtong gipili, mauto ang mga tao nga nisanong sa tawag. Pila ka millions ang tao sa kalibutan. Pero isa ka nga gitawag sa Ginoo. Kadaghang tao diha, kadaghang gwapo diha sa gawas, mga gwapa, pero ikaw gyud ang giuna sa Ginoo pagtawag. Chosen people. Gipanag-iya sa Ginoo. Mo nang mga ginikanan, ayaw mong sugot. Nga basta-basta na lang mangawala ang inyong mga anak. Sag-asa na lang muadto. Ayaw mong sugot nga magkabuwag ang relasyon sa pamilya. Ba nag-asawa, magsabot mo karon. Kining atong pamilya, chosen family ni. Why bisan kinsang makapanghilabot dire. Amen? Mo nang ang mga asawa, ayaw mong sugot ng inyong bana. Amen? Di ka uli sa inyo ha. Kay personal belonging na ni Lord. Si Lord mo'y tag-iya na. Ang imong pamilya. Gisiliuhan as dugo ni Jesus. You are calling God's purpose. Unsay purpose? That you may declare the praises of Him who called you. Gitawag tang tanan ug mao ni purpose. Unsay tawag? Aron kitang tanan magdayeg sa Ginoo nga labing gamhanan. Pikpika imong tupad og i-declare ni sa iyaha, you are not
an accident of grace. You are intentionally called into God's covenant family. Usba, uyuga, karon mawa ng iyang duka ay nasa, you are not an accident of grace. You are intentionally called into God's covenant family. Ing na siya pasabta siya nga English ra ba to? Igsuon kasabot ka to? Ha? Unsay pasabot? Dili daw aksidente. No? Walay aksidente diya sa grasya sa Ginoo. Sa grasya sa Ginoo dili na aksidente, pabor na. Amen. Kung ikaw ang gipaboran, wala na mo ingon nga tsambahan ka. Wala ka na tsambahi, gipaboran ka ni Lord. Unsay pasabot og pabor? Intentionally called into God's covenant family. Naa kay kobenante. I pray, hugtanay sa bakos, na anata sa end times. Ang mga signs sa kalibutan, nagkaduol na yun. Ingay mong tupad, hugtanay sa bakos na ni igsoon, di na ito magkumpiyansa. Dapat ang atong pamilya mahimong covenant family. Magkinaunsa man. Kay ba mo, nga nag-declare na ang ato ang lungsod, atong syudad, no? State of preparedness, nangandam na, no? Usa sa gikahadlukan sa uban, tungod kay naa diri ang airbase, igsuon. So, kinahanglan na to, kompletong protection sa Ginoo. Amen? Kay, gamay ra ba'y langob diri? Hallelujah! Sila dito, naghimo sila kaugalingong langob. No? Manglusot sila dito, naana sila dito, ground floor dito, protected og puthaw, siminto, solid kayo. Unya sa sulod, naanatanan dito, nanay grocery dito, pagkaon. Hallelujah. Sa atuwa, igsuon, kinahanglan pa ta makig-away og baksan, mga kubra, mga bitin. Hallelujah. Mga kwaknit dito. Ang atong taguanan, napay kwaknit dito, mga igsuon. Hallelujah. Ang langob, to araman dito sa langob pod. Maghuot ta dito. Di makahaya o mangita taglaing proteksyon. Sa panahon karon, wa na'y laing dalangpanan. Pabor sa Ginoo. Amen? Pabor sa Ginoo through the blood of Jesus. Blood covenant. I-declare, kining akong pamilya, Lord, covenant family ni. Gikan sa kamagulangan, hangtod sa kamanghuran. Way maunsa, way makuhaan. Nga naman, covenant family ni Lord. Parents, attention. Ayaw mo palakaw sa inyong mga bata nga way blessing. Release the blessing and protection. Every day. Kuyaw na ron nga panahon. Ug dapat ang atong pagtuo ato ang paligunon ug i-establish na to. This is the covenant. Kay ba mo sa Israel karon, luoy kayo ditong mga bata. Ang akong pagumangkon kay naaman siya sa tutorial. Isa sa iyang estudyante, igsuon, Israeli. While nagtudlo siya sa bata, kalit lang og syagit, no? Gipatawag sila nga isuspend sa ang klase kay manago sa sila kay nang lupad na pod ang missile. Nago sila dito. Dili na siya lalim. Kana nga kahimtang. Sayunan ka ang ilang mga bomba o ilang mga missile igsuon. Nuclear weapon nila. Kining nasod nga Pilipinas portira ning gamaya. Kung wa tay kompletong protection, kung di ta under sa covenant family, lisod tagbarog ni ining panahon na. Pero tanawan ninyo ang Israel. They are protected. Ngano man, chosen people. Called by the blood of the Lamb. Importante na. Dapat mailhan na ka. Kung wa pa ka mailhi nga Kristohanon kang tinuod, magpaila na ka sa imuhang silingan. Kristohanon mi, mga anak mi sa Ginoo, do na mi covenant blood.
kayong among pamilya, covenant family. Pagpaki si Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, God. Number 3. Ano sa ito yung number 1? Covering. Number 2, calling. Number 3, cleansing. Di man gyud malikayan, makasala man pud ta, kay di pa man ta perpekto. But we are cleansed for a new way of living. Naay Ginoong mulimpyo nato. In 1 John 1 verse 7, basa ang tanan, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Kinsay mo putli na to? The blood of Jesus. Kano sa amo take effect, igsuon ang blood cleansing ni Jesus? Kung mag-fellowship ta one another. Kung magtigom ta, kung magabot-abot ta. Ing na imong tupad, ayaw absent laging Domingo. Kaysa Domingo, dunay cleansing. Amen! Wa mo kabalo nga every time mag-gather ta diri, dunay cleansing. Purifying, refining through the blood of Jesus. Ang atong mga sala, dili lang makuhaan, matangtang gyud kada Domingo. Amen? So di ka mo ingon nga, mga igsuon, kapamilya, manimbata kayo magkakuhaan na itong sala. Dili na magkakuhaan. Tangtang gyud ang sala. Purified gyud. Amen? Ingnaay mo tupad ayo lang pagkakuhae igsuon. Patangtang gyud. Ha? Namurag nagplano pa man ka nga binlan gamay. Binlan ako ni gamay. Ay, di na ito ni isyot tanan. Di na ito ni ihurot. Ihurot! Amen! Kinahanglan magpalimpyo tas Ginoo. Dapat ready ta all the time. Amen? Anytime mo take place ang rapture, anytime igsuon na ay dagkong mga di maayong mahitabo, basta importante, ready na ta, cleansed by the blood of the Lamb. Hebrews 9:14, basa ang tanan, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Isyagit daw ang akong gi-underlinean nga duha. Cleanse, serve. Unsay purpose sa cleansing? Para dunay serving. Nganong limpyuhan ta? Para mga lagad niya. Amen? Ang blood ni Jesus maglimpyo na to, dili aron magtago-tago ta didto, magpalimpyo ta, kay gamiton ta ni Lord, mga lagad ta sa iya. Limpyo na. Ang pinaka gitawag igsuon o deposit sa sala sa tao, naa sa imuhang konsensya. Ang imong konsensya, maunay mudiktar sa imuhang nga makasasala ka. Pag ang imong konsensya, igsuon, mo declare nga wa kay sala, limpyo imong konsensya. Meaning, cleansed by the blood of the Lamb. Amen? Mao nang, ang tao igsuon, nga makonsensya pagani, naay konsensya ba? Nga, kinahanglan na kamutugan sa tinuod, kinahanglan na ka mangayog pasaylo, ayaw na nagdugaya. Kay aron, malimpyuhan na ka diha sa Ginoo. The cleansing of the blood covenant. Atong tanawon, number 1, it purifies your conscience, breaks eternal chains. Sa sulod manggod, na mga gapos diha. Mahibong ka igsuon nga, nganong luya man ka. Kaya ang imong emotion, dunay gapos, na ikadina ang imong emotion. Lisod kag pasaylo, sige kag dumot sa imong isig katao. Ang imong kahiubos, imong kabalaka, kahadlok, napadiha. Ang tawag na niya, internal chains. But every time doon na kay blood covenant, tangtangon, limpyuhan, ma-break ang tanang internal chains. Amen? It empowers obedience. Maunang dili nakagahi ug ulo. Amen? Humok na tag kasing-kasing mga lagad sa Ginoo.
Because the blood does not just erase sin, it reorders your inner life. Kasi ganahan limpyuhan ni Lord karong nga kapuntagon. Kasi ganahan limpyuhan atong pamilya ni Lord pinaagi siyang dugo. Cleansing is not about perfection, it is about transformation. Wa ni magpasabot kay niglimpyo na to karon, perfect na ta. On process gihapon ta ngadto sa perfection. Ang importante after na ay cleansing, mausab na ta. Di na ta mo balik sa kagahapon. Ayaw nagkanta nga di na ko muusab kausa na lang. Amen. Dapat dunay transformation. Pakpaki ang Ginoo. Thank you, Jesus. Blood covering, blood calling, blood cleansing. And lastly, number 4, blood commissioning. Commission to carry the covenant forward. Ingna imong tupad, wa na'y atrasay. Amen? Wa na'y mo atras. No retreat, no surrender. Amen? Ingna imong tupad, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. Kung nangalagad ka sa Ginoo og sugod, ayaw nag-atras-atras. Amen? So, lingiyay imong tupad, ingna siya, way atrasay igsuon. Api kinagayo i-atras. Karon pagka mo atras, nagira na. Ha? Karon pagka mo atras, nagkaduol na ta sa fulfillment, sa prophecy. Kinahanglan ta mo abante kita. Amen? Pakpaka na to ang tanang ni apil sa 3C. Woohoo! Salamat sa Ginoo ang mga conqueror. Grabe, conquest pa imo igsuon. Halos tanang mga kuandiri, barangay, nasudla na sa Ebanghelyo. Ang mga igsuon, rak-rak na sa gospel. Lifeguard, kada balay. Hallelujah, manuktok pa dito. Way iro nga mubabag gani. Amen? Iwali ang Ebanghelyo. Way makapugong sa kaluwasan nga atong isang yaw. Amen? Blood commissioning. Matthew 28:18-19. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kung gusto ka makatilaw o maka-experience kag fullness of God's presence, the Father, the Son, and the Holy Spirit, let us go and make disciples. Amen? Gusto kag fullness sa presence sa Ginoo? Kinahanglan magpa-komisyon ta. Magpaggamit ta sa Ginoo atong iwali ang mahiyong balita. Ang tawag ana niya, covenant people. Inay mo tupad, covenant people. Covenant people become a gospel carriers. Kita ang nagdala sa Ebanghelyo. Thank you, Lord. Kanang imuhang silingan, mga igsuon, imo na nang madala next Sunday. Amen? Tanawan ninyo atong lingkuranan. Overload na taron. Amen? Hapit tanang lingkuranan na lingkuran na karon. Moabot ang time, mag-second service na ta, ni kahapon. Kay ang imong silingan, dadon man nimo, asa man nimo palingkuron. So natay second service para mas daghan pang maluwas. Amen? Para asa man nimo dadon ang gospel, families and churches. Matag pamilya, dadaan na to sa gospel. Ang LRC, nahimong blessing sa ubang mga churches. Almost 50 ka churches ang atong na-connect karon, gitabangan. Nganuman, we are covenant people, gospel carrier, mga igsoon. Kung nagtrabaho ka, kinahanglan mawali ang maing balita sa imong gitrabahuan. Amen. Ang imong boss, imong employer, walihi na sa gospel. Hangtod sa mga kabataan, share sila. Nganuman, atong i-ready ang next generations. Pakpaki si Lord, mga kaigsuonan. Gusto na ko inyo ning basahon with conviction, kining last nga verse. Revelation 12:11. Ready, go!
They defeated him by the blood sacrifice of the Lamb and by the message of God that they told people. They did love their lives. They did not love their lives too much. They were not afraid of death. Sa Cebuano pa, ilang gipildi ang yawa, kanang himdiha mo ng yawa si Satanas. Ilang gipildi si Satanas, pinaagi sa dugo nga gihalad sa kordero, nga mo si Jesus. O pinaagi sa mensahe, testimony nga ilang gisulti sa mga tao. O wala nila higugmaa ang ilang kinabuhi, kay dili sila mahadlok sa kamatayon. Nganuman, ang kamatayon paid by the blood of Jesus. Naka-crossover na ta sa kamatayon ngadto sa eternal life because of the blood sacrifice. Amen? Commissioning means your life becomes, unsa gani? Evidence of the covenant you carry. Di ka basta-basta. Pag mulakaw kagikan sa imong balay, dunay special force nga nilakaw, nagbiyahe. Every time mulakaw ka, muadto ka, dunay tao sa Ginoo nga naglakaw. Ug ang tanang kaaway, ang tanang demonic force, dili makaharong. Kay ang imong kinabuhi, gi-commission ka. Musamot na kung ikaw nag-win souls, nag-make disciples, labihan ka powerful ang imong life. Hallelujah! Karong orasa, doon natin gitawag og anointing. Nag-purchase kita og original olive oil. Akong hangyoon ang olive oil nga moari diri atong ibutang diri sa palihog commercial. Butang lang sa lamisa. Dadaang lamisa palihog. Hallelujah. So, dahil siya sa atubangan, dali lang sa taas. Thank you. Natay olive oil diri. Ang olive oil, mo ni siya ay main ingredient sa anointing oil sa Old Testament. But ang anointing oil, daghan na siya og mga sagol. But nagpray ko sa Ginoo, Lord, use this olive oil. Ipahid ni sa ato ang mga primary leaders sa inyuhang agtang o sa inyuhang tuong kamot. Attention, primary leaders. Ipahid, dili ipatulo. Ipahid sa agtang o sa tuong nga kamot. Ipahid lang. Kini nga anointing oil, olive oil. Unsay significance sa olive oil? Olive oil symbolizes the covenant or the blood covenant of Christ. So, pag mapahiran ka ani, ang pasabot ana, you become a covenant person. Nakuha na to? Igsoon? Ngano ka ha, nga mahimo mang covenant person ka. Tungod kay, based sa atong gihisgutan ganina, taas-taas ka ito nga mensahe, because of the blood, there is redemption. There is ownership. There is purpose. Ano pa? Values. Sunod, dunay vision. Sunod, dunay purity. Sunod, authority or power. Dunay anointing. And lastly, dunay blessing. Mutana ko nimo, ganahan ka ning siyam? Gusto ka mahitabo ni sa imong kinabuhi? Nga i-redeem ka, luwason ka sa Ginoo? Mura magutag na prinda tungkol sa sala. But because of the blood of Jesus, bayad na ta. Nalukat na ta. Amen? Nakuha na to? So, muna ang blood. Muna yung significance sa anointing oil nga ipahid sa imuha. Ownership.
Si Lord na tag-iya nimo, di nakapanghilabot ang yawa ug ang demonyo sa imuha. Apil imong pamilya. Amen? Na gusto nako kung ang imong pamilya isuon gusto nimong mapahiran pud sa dugo, isuon sa covenant blood, next Sunday, invite sila. Unbeliever sila, wa pa sila mo ari sa church, invite sila next Sunday para ikaw na pod ang mupahid sa ilaha sa covenant blood. Amen? Kay kining siyam, imo ning madawat. Nakuha na to? Nakasabot ta mga igsoon? Amen. Now, unsay significance ana sa atong giwali karon? Kanang redemption and ownership, ang significant ana mao ng covering. Kung di ka ma-redeem, kung ang ownership ikaw ra gihapon, ikaw ray magbuot sa imong kaugalingon, igsuon wa kay covering. Dapat ang redemption, ang ownership sa imong life, si Lord na. Aron dunay covering. Musugot mo. Ang redemption o ownership gikan sa Ginoo. Aron dunay covering. Panalipdan ka sa Ginoo. Next, naay purpose, values, and vision. Mao na ang calling sa Ginoo. Ang calling ni Lord, gitawag kaniya according to His purpose. Naa siya'y values nga gustong iporma sa imong life. Bag-uhon ka ni Lord. Ug naay vision, naay panglantaw ang Ginoo nga ibutang sa imuha. Aron dili ka mabuhi para sa imong kaugalingon. Dili ka self-centered nga tao. Christ-centered na ka nga tao. Amen? Because you are called by the blood of the Lamb in Christ. Ikatulo, purity and authority. Unsay significance? Mauna ang cleansing. Kung naay kaputli, willing kang magbag-o, unya ganahan ka nga ang anointing of authority and power mo abot sa imuha, dunay cleansing mahitabo sa imuha. And lastly, the anointing and blessing, ang significance ana naay commissioning. Commissioning means doing the work of the Lord Jesus Christ. Winning souls and making disciples.